Paano maghanap ng part-time? Paano ako nakahanap ng aking part-time dito sa Madrid or dito sa Spain? Yan ang ating pag-uusapan. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Maraming nagbabalak na pumunta dito sa Spain at hindi lang para maghanap ng trabaho, kundi para madagdagan yung kanilang possible na kikitain sa pamamagitan ng paghanap ng part-time. Kung ikaw ay papunta pa lang dito sa Spain or ikaw ay nagbabalak pa lang or maaring nandito ka na, paano nga kumukuha ng part-time ang ating mga kababayan? I-share ko muna yung aking experience sa paghanap ng part-time. Nung dumating ako dito sa Spain or dito sa Madrid, hindi siya ganoon kadali na maghanap ng part-time. Dahil hindi ko alam pa yung lugar dati na kung saan ako nakatira, tsaka hindi ko pa kilala yung mga tao. So, ang una kong ginawa, kasi parang dalawa yung ginawa ko. Una, nagpa-skill. Pero yung pagpapaskill, make sure lang na dapat dun sa pinagpapaskillan mo is allowed siya. So, doon sa case ko dati, allowed siya doon sa locutorio. Yung locutorio, sila yung naglo-load, nagpiprint, nagbebenta ng mga kung ano-ano. Locutorio ang tawag doon. Pwede kayong bumili din ng SIM card. Parang na-mention ko na ata ito sa aking mga previous vlogs, no? Previous videos. So, dun sa labas ng locutorio, bago ka pumasok, meron isang parang bulletin board. Tapos dun ako nagpa-skill. Nilagay ko yung number ko na available ako for work, ganyan. Tapos parang wala na ata akong nakita, eh, although parang merong 2 or 3 lokutoryo na kung saan dun ako nagpa-skill ang aking number. And meron bang tumawag? Parang wala ata. Ayun, parang hindi ata, tinitignan masyado ng mga tao yun kasi minsan parang hindi nila mapapansin, meron palang number na nakapaskil, ano ba 'to, 'di ba? 'Di ba, kasi halo-halo yung nakapaskil dun ay work, services, yung mga ano ba, may nag-offer ng kanilang mga kung ano ng mga services 'no, ganyan. Business, advertisement, ganyan. So, siguro walang pumapansin. So, hindi ako nakakuha doon. So, ang pangalawa kong ginawa ay ang pagpo-post sa Facebook. Eto din siguro yung maririnig niyo sa ating mga kababayan na nandito na or yung may naka-experience na. So, ang ginawa ko dun sa area ko kasi medyo malaki din, well, hindi naman gano'n kalaki ang Madrid 'no, pero dapat specify mo kung nasaan kang banda. So, halimbawa, dapat maghanap ka ng Facebook group ng mga nasa, nasa area mo, nasa community mo. To be honest, hindi sila masyadong ma-Facebook dito, pero meron pa ring nag-a-access ng kanilang mga social media. Kasi dito sa Spain, normally ang ginagamit nila, it's either TikTok or Instagram. O Instagram, ganyan. Ang Facebook, hindi masyado, no? Especially Messenger. Kasi ang ginagamit nila ang WhatsApp. So anyway, bottom line, hindi sila masyadong ma-post, mag-take ng video, ganyan. Pero feel ko nag-scroll pa rin sila, at saka nag-check pa rin sila ng mga update sa Facebook. Gumagamit pa din sila. So, nag-post ako, naghanap ako, and meron naman ako nahanapan na group. Parang dun sa community namin, sa area ko, merong 3 or 4 na groups. So, parang sinalihan ko lahat yon. Then, nag-post ako. Beware lang ha, kung kayo ay nagpo-post, dapat alam nyo kung ano yung information or yung mga bagay-bagay lang na dapat nyong i-post. Huwag nyo i-post lahat-lahat. Hindi ka pwedeng mag-post doon ng CV, especially kung wala ka pang papel, no? Or undocumented ka kasi baka ano ka, di ba? Ma-check nila or whatever. Kasi lalo-lalo na kung hindi mo alam kung sino-sino yung mga members doon. Kasi like for example, sa isang community sana, for sure, alam na nila kung sino yung sa ganito, sa ganyan, magkakakilala na lahat sila. And what if merong nandun na member ng police or mga Guardia Civil or mga higher politician, yung mga ganyan, dun sa Facebook group. So beware lang. Siguro in general na lang na naghanap ka ng work, ganyan, available ako, tapos lagay mo yung number mo doon, yung WhatsApp. Yeah, that's very important pala, no? Sa ating mga kababayan, dapat meron kayong WhatsApp number. Kasi yun yung number one way nila paano makipag-communicate sa mga tao dito through WhatsApp. So, ang ginawa ko, nag-post ako na, okay, pwede ako mag-tour ng English sa mga bata, ganyan. And then merong nag-respond na 2.
through, WhatsApp ata yung isa tsaka sa Messenger ata yung isa or it's either direct ata na nag-comment dun sa post ko. So, ang ginawa ko nung kinuha ko yung dalawa, parang hindi ko na pinatagal yung post ko, dinelete ko din yung post ko. So, nag-start ako dun sa dalawa, nagturo ako ng English and nagbigay ako ng rate, ganyan, nag-usap kami. And then, tuloy-tuloy yon. Tapos, nagustuhan ata yung service ko. Siguro, very limited lang kasi ang nagtuturo ng English dun sa area namin. And face-to-face yun, presential siya. So, mas gusto nila yun kaysa yung online. Kasi yun is, ano eh, parang after pandemic yun, after coronavirus. So, yun siguro yung advantage ko na at that time. And okay naman siguro yung service ko kasi ang ginawa nila is ni-refer ako. Hangga't sa dumating yung point na hindi na ako naghanap ng aking private classes kasi parang siguro na-build na yung trust, na siguro okay naman yung pinakita ko, feel ko naman very palaban naman ako. Tapos, ni-refer ako ng ni-refer hanggang sa dumating yung point ng time na hindi na kaya ng aking sched yung magtanggap pa ng mga, anong tawag nito, mga private classes or ng part-time 'no. So gano'n ang nangyari sa akin, nag-start ako ng dalawa hanggang sa dumami siya ng dumami 'no, parang mushroom. Gano'n ang nangyari sa akin. So, at least may idea na kayo, dalawa, kung halimbawa gusto niyo hanap ng well, applicable 'to sa lahat guys, eh. Kung gusto niyo maghanap ng, bata na tuturuan, ng bata na, ihahatid sa school susunduin, ng aso na na ano ba 'yan, na ipapasyal, mag-aalaga ka ng aso or mag-aalaga ka ng bata na matanda, kung gusto mong magplantsa, ano ba yung tawag diyan? All around, maglaba, ganyan. Depende kung ano yung service yung i-offer mo. Applicable yan sa lahat. Mag-post dun sa tamang lugar kung saan pwedeng mag-post at saka Facebook page, Facebook group yan. Alam kong ma maririnig niyo 'yan 'no, lalong-lalo na siguro sa mga Filipino na, anong tawag dito, mga Facebook groups. Kahit yung mga may papel na dito, nagpo-post pa din sila ng mga opportunity kasi siyempre hindi naman nila puwedeng kunin lahat-lahat ng trabaho kasi conflict dun sa oras nila, medyo malayo dun sa place nila, ganyan. So, yung iba nating kababayan na mga merong mabubuting loob, nagpo-post din naman sa Facebook group kung merong available na work. Lalo-lalo na guys 'pag summer, sobrang dami. Dahil yung iba nating mga kababayan umuuwi sila ng Philippines, nagbabakasyon sila, so minsan kailangan nila ng kapalit, ganyan. And may mga napapahanap talaga. Tapos meron din namang mga agency dito kung gusto mong part-time lang. Mga local agencies and try natin na maghanap ng mga agencies soon na pwede natin silang, interviewin. Nag-offer din sila ng mga work. Alam ko kahit mga undocumented kinukuha nila. Alam kong may mga, agency narinig ko 'no, mga agency na, nagha-hire sila kahit sa mga undocumented, na mga immigrants dito sa Spain. And another way siguro para hanap talaga kayo ng, part-time is dapat maging palakaibigan ka, lalo-lalo na sa inyong mga nami-meet na Pilipino. Maging ano lang, maging mabuti kang, makipagkapwa-tao, makitsismis, charot. O dapat maka-meet kayo ng mga tsismosa na maraming alam ng mga available part-time or jobs dito sa Madrid. So gano'n lang siya, siyempre alam niyo naman hindi naman perfecto yung, buhay natin 'no, as OFW or immigrant dito sa Spain, meron pa ding mga challenges. So, maging matiyaga lang, masipag, magantay, dahil, hindi naman anong tawag nito, marami ding challenges, eh. Hindi naman gano'n kadali kumbaga yung buhay dito. Kahit may suggestion ako, okey naman yung nangyayari sa akin, yung experience ko, nakahanap naman ako. But i-ready lang ninyo yung sarili niyo na ano bang tawag diyan, na halimbawa kung wala kayong mahanap dapat ready ka lalo-lalo na sa pera 'no. Dapat ready ka talaga. Lalo-lalo na yung mga kababayan natin na nagko-cross country, nagjo-jump sila. Again ako personally, I don't ano, recommend cross country baka ma-bash tayo. Masilip tayo ng ano, ng embassy ng migrant workers office ng Madrid. So sana maging ano, legal yung pathway ninyo papunta rito sa Spain.
So, yun yung mga things 'no. Sa akin naman, yun nga dapat mag-build kayo ng trust, kung maging okey naman yung trabaho ninyo sa kanila. Um, Gano'n din yung nangyari sa ating mga kababayan, eh, kahit kahit anong type ng work 'yan, ng part-time, 'pag once na nagustuhan nila yung service mo, for sure ire-refer ka nila sa iba or it's either na magpapahanap sila sa'yo. Ganyan yung nangyari dun sa kapitbahay namin na parang si ate nakahanap siya ng work, ayaw ayaw na niyang maging, stay in dahil nabuntis ata siya, hindi ko na maalala. So, binigay niya yung kanyang, trabaho dun sa kakilala niya or parang nagpahanap sila. So, kapwa Pilipino din lang actually yung mga nagtutulungan dito. Kung meron din kayong ma-meet na ibang lahi like mga Latinos then be friendly lang siguro sa kanila and sila na din lang magchichika sa iyo ng mga available jobs. And also siguro kung meron din kung halimbawa na bored kayo, pagdating niyo dito naghanap kayo ng work, bored kayo, puwede kayong magtambay sa mga bars, yung mga parang ordinary or local, restaurants or yung mga bar. Yung dun sila nagkakape, tatambay, tawag nito, uminom ng beer, ganyan. And then baka sila is may recommend din silang mga work, ganyan. Maging friendly lang kayo for example dun sa mga waiter, mga ganyan. Baka nga kunin yung number niyo at jowahin kayo, charot lang. Baka hindi na baka hindi na trabaho yung i-offer 'no, jowahin na agad. Pero ano yan, nangyayari yan, gano'n siguro kung kahit siguro na halimbawa kumakain kayo sa isang restaurant, nagla-lunch kayo, nagbe-breakfast, chumika-chika lang kayo malay niyo 'di ba, kung meron silang mai-refer sa inyo na job. And, bago kayo pumunta ng Spain, mag-practice na kayo ng mga basic na Spanish, ganyan. Or kahit na nandito na kayo para mas may confidence kayo na makipagchika sa kanila at maghanap nga ng part-time or mga kahit anong type ng work, ayan. So sana may napulot kayo dito sa aking, episode ngayon sa ating talk show na 'to, eh. Papunta na tayo sa Nathaniel Talks. Hindi na siya Nathaniel Travels. So, again kino-cover ko lahat-lahat ng mga kung anong possible na puwede kong, ibigay na ideya para sa ating mga kababayan na nagbabalak na pumunta rito sa Spain. And kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka naman at kita-kits tayo sa mga next videos ko. Salamat.